Ka-Express, bumabalik na ang pinakamalaking alas ng Gilas Pilipinas at ramdam na ang takot sa buong Asia. Matapos ang mahabang recovery mula sa kanyang ACL injury, muling umiinit ang pangalan ni Kai Sotto dahil parami ang naniniwalang posible na siyang bumalik para sa malaking international campaign ng Gilas, kabilang na ang inaabangang Asian Games build-up ng ating national team. Sa nakaraang mga buwan, maraming tanong kung kailan tuluyang makakabalik si Kai sa full national team duty matapos siyang ma-sideline at hindi nakalaro sa ilang FIBA windows. Kahit nakabalik na siya sa aksyon sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas, naging maingat pa rin ang kanyang kampo at ang Gilas coaching staff sa kanyang kondisyon. At nitong February, kinumpirma mismo ng kanyang camp na hindi pa siya lalaro sa World Cup qualifiers kontra New Zealand at Australia upang masiguro ang 100% na kanyang recovery. Pero ngayon, ibang usapan na ang umiikot sa basketball world habang unti-unting bumabalik ang kanyang mobility, timing at conditioning sa Japan. Muling nabubuo ang excitement na posibleng makabalik ang ating 7-3 Phenom sa Gilas Court. At para sa maraming Asian teams, delikadong balita ito dahil kapag healthy si Kai, ibang level agad ang depensa at anterior presence ng Gilas. Well, hindi rin may kakaila na malaking jackpot ito para sa Gilas system ni Coach Tim Cone. Sa frontline pa lang na posibleng binubuo ni Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Carl Tamayo at naturalized star na si Justin Brownlee, ramdam agad ang laki, haba at versatility ng Gilas laban sa ibang Asian powers. At ngayon, parami ang signs ng kanyang pagbabalik. Isang malaking tanong ang unti-unting bumabalot sa buong Asia. Handa na ba ulit harapin si Kai Sotto? Well, hindi aksidente kung bakit muling umiinit ang pangalan ni Kai sa Asian basketball scene. Sa tuwing healthy at available si Kai para sa Gilas, automatic na nagbabago ang identity ng ating national team. Biglang lumaki ang depensa, humaba ang reach sa paint, at mas nagiging agresibo ang Gilas sa rebounding at rim protection. At ito mismo ang dahilan kung bakit maraming Asian teams ang ayaw makaharap ang full-strength version ni Kai. Sa kabila ng kanyang injury setback nitong nakaraang taon, hindi nawala ang respeto sa kanya sa international basketball. Ramdam natin na bago pa man ang kanyang ACL injury, isa si Kai sa pinaka-importanteng bahagi ng Gilas frontline rotation. Sa FIBA Asia qualifiers at World Cup appearances, ipinakita ni Kai ang kakaibang kombinasyon ng kanyang height, mobility at shot blocking na bihirang makita sa Asian basketball. At kahit wala siya sa ilang recent Gilas windows, malinaw na hindi siya inalis sa long-term plans ng ating national team. Sa katunayan, paulit-ulit na sinabi ng Gilas management at coaching staff na bahagi pa rin si Kai ng big picture ng programa. So ngayon, habang unti-unti siyang nakakabalik sa game conditions sa Japan B-League, mas lumalakas ang usapan tungkol sa kanyang possible full return para sa major international tournaments. Hindi pa man official ang final lineup para sa future Asian Games build-up, ramdam na agad ng mga fans ang excitement dahil kapag available si Kai, ibang level agad ang ceiling ng Gilas Pilipinas. At dito nagiging delikado ang sitwasyon para sa ibang Asian countries. Dahil sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, hindi lang simpleng scorer ang kailangan ni Kai na maging. Ang pinaka-importante ay ang kanyang presence bilang defensive anchor. Kapag nasa loob siya, mas malayang umatake ang mga Gilas guards dahil alam nilang may 7-3 rim protector sa likod. Kapag healthy si AJ Edu, kasama pa si Junmar Fajardo, nabubuo ang tinatawag ng mga fans na Triple Towers lineup ng Gilas, isang frontline na kayang makipagsabayan kahit sa mas malalaking international teams. At sa totoo lang, bihira sa Asia ang may ganitong kombinasyon ng size. Ang China may height pero hindi ganun kabilis ang kanilang bigs. Japan may shooters pero kulang sa interior size. Ang Iran at Jordan may veterans pero tumatanda na ang kanilang frontline core. Kaya kapag fully healthy ang Gilas frontline, maraming analyst ang naniniwalang may tunay na chance ang Gilas na dominahin muli ang paint para sa Asian level. Hindi rin dapat maliitin ang emotional effect ng pagbabalik ni Kai. Sa tuwing naglalaro siya para sa bansa, iba ang energy ng crowd at kanyang mga teammates. Ramdam agad ang confidence boost ng buong lineup
At para sa mga fans, simbolo siya ng bagong era ng Philippine basketball, isang homegrown 7-footer na kayang makipagsabayan sa international competition. Kaya habang papalapit ang susunod na major tournaments ng Gilas, unti-unti nang bumabalik ang dating tanong na kinatatakutan noon ng buong Asia. Paano pipigilan ang healthy na Kai Sotto? Habang unti-unting bumabalik si Kai sa kanyang dating kondisyon, mas lalong nagiging malinaw kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa future ng Gilas. Hindi lang ito simpleng dagdag height sa lineup. Sa mata ng maraming coaches at analysts sa Asia, si Kai ang klase ng player na kayang baguhin ang buong game plan ng kalaban. At yun mismo ang dahilan kung bakit muling umiinat ang takot ng ibang Asian teams. Sa Japan B-League pa lang makikita na agad ang epekto ng kanyang pagbabalik kahit galing sa mahabang ACL recovery at nagkaroon pa ng minor ankle scare sa kanyang unang game pabalik, mabilis pa rin siyang nakapag-adjust sa competition level. At itong February, umabot siya sa milestone na 1,000 career points sa Japan B-League habang patuloy na pinapakita na bumabalik ang kanyang timing at mobility. At ang mas nakakatakot para sa ibang bansa, hindi pa raw ito ang final form ni Kai. Ayon mismo kay Coach Tim Cone sa mga nakarang interviews, walang plano ang Gilas na i-rush ang kanyang pagbabalik, kaya gusto nilang siguraduhin na fully healthy si Kai bago muling sumabak sa pinakamabibigat na international tournaments. So, ibig sabihin, habang nagpapagaling si Kai ngayon, mas lalo pang posibleng gumanda ang kanyang kondisyon pagdating sa major FIBA competition at Asian Games build-up. At kapag mangyari yon, posibleng mabuo ang pinakadelikadong Gilas frontline sa modern era. So isipin nyo to, may Kai Sotto na 7'3" shot blocker, may AJ Edo na mabilis at versatile defender, may Junmar Fajardo ka pa na pinakadominanting low post scorer sa Asia nitong nakaraang dekada. Dagdagan pa ng all-around presence ni Carl Tamayo at naturalized star Justin Brownlee, biglang nagiging nightmare matchup ang Pilipinas. Hindi lang dahil sa laki, kundi dahil sa kombinasyon ng size, mobility at chemistry. At dito pumapasok ang pinakamahalagang parte ng sistema ni Coach Tim. Hindi niya kailangan gawin 25-point scorer si Kai gabi-gabi. Ang kailangan niya ay ang defensive gravity nito. Kapag nasa loob si Kai, napipilitang umatras ang slashers ng kalaban, bumababa ang confidence ng mga guards na umatake sa paint, as mas nagiging agresibo ang perimeter defenders ng Gilas dahil alam nilang may higanteng nag-aantay sa likod. At ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Coach Tim na ibang level ang Gilas Pilipinas kapag present si Kai Sotto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.